Talikod Brad ha. Ito ang aktual na eksena sa matingsyong engkwentro sa pagitan ng District Police Intelligence Operatives Unit o DPIOU at ng isang sindikato ng credit card sa Fairview, Quezon City. Live! Positive! Kuha na lang. Ano? Pusas! Ang mga nahuling suspect agad idiretso sa headquarters ng Quezon City Police District. Sa loob ng presinto, nakaharap ng bitag ang mga miyembro ng sindikato ng identity theft gamit ang credit card. Sasagot ka. Kapag hindi, papatayin kita ng camera, ha? Rin kita sa kwarto. Walang pwede makialam dito. Narinig mo ako? Ganda ng baril mo, ha? Colt, totoo ba to? Baka niloloko mo lang ako. Mukhang danaw lang ata to. Ano ba to? May serial number? Totoo? Marunong kang gumamit ito? Ba't ka nagdadala kung di ka marunong gumamit? Eh. Nagiging mabait ako sa mga taong nagsasabi ng totoo. Pero pag ako niloko mo, tandaan mo to, mababait pa yung mga pulis natin. Eh, alam mo, si Bitag kasing kausap mo, ha? Meron akong estilo na ginagawa ko na hindi ginagawa ng mga pulis. Kwento mo sa akin ang modus. Sir, Kwento mo sa akin ang modus. Papel mo, driver ka, hindi ba? May armas ka. driver po. Taong ka? 23. 23 ka palang ba na, tapos may baril ka na. Kita ngayon sa lalamunan mo to, pag nakita mo to, baka mamaya yung dugo mo. Napakabait mo. Parang ano, tumingin nga sa akin. Tingin ko yung mamata mamaya. Hoy, Dagul! Di ba ako tapos sa'yo, ha? Ikaw, anong papel mo? Ay, dungis-dungis mo pa. Ikaw yung tirador sa labas. Kapag medyo may kumasa, anong papel mo? Ikaw ang biberang. Sinong tirador? Yung tirador, syempre, yung may baril, di ba? Tama. Sagutin mo ako, ha? Ito yung tirador. Ito yung tirador. Sabi niya, Sir, sa bata ako pa po ito, malaman naman po sa ikaw tirador dahil kayo may baril, eh. Pagbukas ang camera, protektado ka. Magsasabi ka ng totoo. sasabi. Sa investigasyon ng bitag, kumanta na ang frontliner ng grupo. Ang kanilang pumapapel na telemarketer ng grupo, si Pam Kawili. Ikaw ang may pasimuno ito. Ikaw may alam dito. Bakit na-target ninyo yung biktima? Tell me, parang nanakaw mo yung identidad ng isang individual na hindi naman ikaw. Eh yung totoong individual nandoon. Nilagay mo lang ang picture mo doon sa ID ng isa. Kwento mo sa akin, bakit hawak-hawak mo yung ID mo na hindi naman ikaw ang totoo? Sa ibang identidad. Papanggap po ako na ako yung seto. Sa una, inakala ni Pam na kaya niyang paikutin ang bitag, subalit wala siyang lusot dahil kabisado na ng bitag ang kanilang estilo. Taga saan si Alex? Doon lang po nakilala ko lang po sa Makati. Saan nga sa Makati? Sa? Nagtatry po ako sa site sa may Buendia. Alright. So nakita mo si Alex? Nakaupo doon, naninigarilyo po ako. Ano, ikaw sinungaling ka. Akala mo siguro mapapaikot. Mo ako niloloko, nililinlang mo ako. Panis na yung sinasabi mo, magaling ka. Mahusay ka. Nasimot mo lahat yung credit card, eh. Maya-maya lang umami na si Pam. Paano mo nakuha yung identidad ng biktima? Tinawag po sa akin niya, Alex po. Nagngangalang Alex umano ang utak ng sindikato. Si Alex din ang recruiter ng kanyang magiging mga miyembro gamit ang kanyang koneksyon sa mga bangko, outsourcing company at mga establishmentong may kliyenteng gumagamit ng credit card. Nakakakuha sila ng listahan ng kanilang mga biktima. Ang dating telemarketer na si Pam naman ang itinuturi na starter. Si Pam ang tumatawag sa mga biktima na nagpapakilalang customer service ng bangko. Si Pam din ang naghahawak sa iba pang mga miyembro ng sindikato. Marami nang nabibiktima ng sindikato ng credit cards, subalit hindi lahat lumalantad. Si Ethel, isang negosyante ng car rental, hindi niya akalaing mahuhulog siya sa bitag ng sindikatong ito. Hello?
Nagsimula ang lahat sa isang tawag na natanggap ni Ethel mula sa isang nagpakilalang empleyado ng bangko. Kaya daw itaas ng bangko ang credit limit ng kanyang credit card kapalit ng 21,000 pesos processing fee. Ayon sa bank expert na si Dr. Ravelo, hindi na kailangan makipagharap ng kliyente sa empleyado ng bangko kung credit limit upgrade lang ang pag-uusapan. Alam nyo, ito lang ho ang kauna-unahang pagkakataon na nakarinig po ako ng empleyado supposedly ng bangko na pumupunta sa bahay. Hindi ho talaga to normal at wala pa po akong alam na bangko na gumagawa nito. At wala rin ho ako nababalita ang bangko na may balak gumawa nito. Unang-una ho para sa bangko, it is a very inefficient process. Isipin nyo po, ilang bahay ba ho ang kailangan kong puntahan para makumpleto yung isang listahan. Bine-verify dapat nila dahil gusto lang nila malaman kayo nga yung kausap nila sa telepono. Pero yung mga tumatawag para magtanong ng personal information nyo, ay mas mabuti na po sigurong huwag nyong sagutin at sabihin nyo na lang na pupunta na lang ako sa bangko. Dahil sa takot na muli siyang mabiktima, lumapit na ang biktima sa bitag. Agad kaming nagsagawa ng surveillance para may dokumento ang sasagawang transaksyon sa pagitan ng Ethel at miyembro ng sindikato. Sa unang araw, makikita ang lalaking ito sa labas ng bahay ng biktimang si Ethel. Siya ang empleyado kuno ng bangko na aayos sa credit limit increase ni Ethel. Sa transaksyon ni Ethel at nagpapakilalang empleyado ng bangko, kaya daw itong itaas hanggang 700,000 pesos ang credit limit ng credit card ni Ethel. Kung magbabayad siya ng processing fee, nagkakahalagang 21,000 pesos. 3 days. Pero kasi mayroon akong travel ng Singapore. Bale, early morning ng Saturday. Ang sabi kasi ni Andy ganito, ma'am, pre-approve kayo para sa immediate delivery. Parang pwedeng i-deliver. Hindi ko lang maintindihan kung pwedeng i-deliver. Baka i-deliver po. Ikaw din yan? Siguro may ibang tao po na magtitili. 21,000. Okay na ba itong resibo ko? Okay na po siya, man. Wala na po kayo problema. Pa-pick up na lang bukas. Bigyan na lang sa pangsahe. Kinabukasan, muling bumalik ang suspect, dala-dala ang isang acknowledgement receipt. Sa puntong ito, muling binitin ni Ethel ang pagbibigay ng 21,000 pesos processing fee. Ito ay para magbigyan daan ang pakikipag-ugnay ng bitag at QCPD DPIOU. Para makasigurong babalik kinabukasan ng suspect, nagpanggap din ang bitag undercover na interesadong magkaroon ng credit card. Isang impromptu drama ang nasaksihan ng walang kamalay-malay na suspect. Lolo, nadulas. Bumagok yung ulo. Nasa UDMC daw, ayaw raw silang tanggapin. Balik mo na lang yun. Balik mo na lang. Kunin mo na lang yung ano ko, balik ka na lang. Lahat, may pamasahe ka ba? Sa Bitag Action Center, agad pinagplanuhan ang susunod na hakbang laban sa sindikato. Hinati sa dalawa ang grupo. Ang arresting officer kasamang dalawang bitag undercover. Mauuna sa bahay ni Ethel. Ang pangalawang grupo naman mag-aabang sa ibang miyembro ng sindikato na posibleng nagtatago lamang sa labas ng bahay ng biktima. So yung area of coverage natin nandito. Okay? Ang based on the information na binigay ni ma'am, nag-standby yung sakyan nila 50 meters away from the target area. So ibig sabihin nakikita lang nila yung carrier nila. Ang mobile, it must be phone call away. Huwag kayong papasok hanggat di kayo tatawagan. Ang purpose ng pagkatawag ko sa mobile is to para makuha yung kung ano man sasakyan nila na gagamitin. So pag tinawag, pwede na kayo pumunta doon. May establish lang natin sa kanyang arrest. Una for invitation ito. Ang arrest kung makukuha natin yung tao rito. At may pasok natin na sila ay member yun. Nakasama yung dalawa. Okay? Yung pera, ito, as much as possible, pagka naibigay nyo sa kanya ito, kubad ka ng para makuha namin sa possession niya. Yung number of personnel na i-utilize natin, nandun na sa loob, yung sa labas, perimeter kami na po. Yun kasi we have to oppose yung sasakyan with the mobile. Para wala tayong technicality doon. Sige.
Para hindi mabistong may pulis sa loob ng bahay, kakaibang hudyat sa pagdating ng suspect ang gagawin ng bitag undercover. Pagdating ng suspect, ibinigay ng undercover ang hudyat. Kapansin-pansing ibang miyembro ng sindikato ang humarap sa biktima at sa bitag undercover. Pasok wala ID. Bakit nasan si Edgar Basta? Hindi, ako po yung back messenger ko. So, 3 beses na itong bumalik. Oo nga po. Pangatlo na ito ngayon. Muli nitong pinapirma ng acknowledgement receipt ang biktimang si Ethel. Saka kinuha ang processing fee na nagkakahalaga ng 21,000 pesos. Pagkaabot ng pera, takam na takam itong binibilang ng suspect. Ang hindi niya alam, kasabay ang kanyang pagbibilang, mahuhulog na siya sa patibong ng bitag. Brad, pakiusap lang ha. Sabihin mo na yung mga kasama mo kung hindi maano ka ha. Nag-aantay po yung sa kanto po, sir. Sa kanto. Ano sa sakyan? po ako, sir eh. Sa takot ng suspect na nakilalang si Michael de Guzman, agad niyang itinuro ang iba pa niyang mga kasamahan. Naghihintay at nakaabang lamang sa gate ng tinitirhang subdivision ng biktimang si Ethel. Bali, 4 po sila, sir. Nasa labas ng gate o nasa Sa labas lang po, sir. ng gate? Opo, paliko po. Kailangan may sasakyan din. Dito na lang kayo. Ako na lumauna. Lahat ng makikitang kasama, ano ha? Turo mo ha, baka... Handa po yung sasakyan niya, sir eh. Ha? Nakahanda po yung sasakyan niya. Yan, sir. Yan po, yan yung kotse yan. Naging mabilis sa mga sumunod na pangyayari. Agad pinalibutan ng mga operatiba ng QCPD DPIOU ang pulang kotseng ito. Dahil heavily tinted at dahil walang reaksyon mula sa mga sakay nito, nakasama di umano ang nahuling suspect. Isang warning shot ang agad na ibinigay ng isa sa mga operatiba. Dito na isa-isang naglabasan sa kotse ang 3 lalaki at isang babae. Okay, clear. May trito yan ha, hanapin nyo. Hanapin nyo, may trito yan, may trito. Isang kalibre 45 na baril ang na-recover sa passenger seat ng kotse. Live! Kasama dito ang ilang taking ID ng kilalang bangko at acknowledgement receipt ng mga posibleng naunang biktima ng grupo. Sa kabila ng pagkakaaresto, nakuha pa ng isang miyembro ng sindikato ng suhulan ang mga operatiba ng QCPD DPIOU. Kaya yan, nakabuntot pa sa atin yung kotse ko. Oo. Hindi mo pwedeng yan ako. Kotse mo? Pare mo ganun. Sa tanggapan ng QCPD DPIOU, nagkaharap ang biktimang si Ethel at ang mga miyembro ng sindikato. Dito na rin nagkaroon ng pagkakataon ang bitag na usisay ng estilo ng pambibiktima ng grupo. Paano ko na-recruit ni Alex? Gusto mong magtrabaho, magaling ka magsalita, sabi ng ganyan. Sabi niya, ganito lang, magtatawag ka lang. Tapos, ayun, may bibigyan kita kung magkano. 2,000, 5,000, isang tawagan mo lang. Yun po ang sinabi niya sa akin. Paano mo nakuha ang information niya? Binigay lang sa'yo ni Alex? Binigay lang po ni Alex sa akin. Ano sinabi ni Alex sa'yo tungkol dito sa subject ninyo? Of course, hindi ka papatawagin ni Alex pag wala kang information tungkol dito sa subject ninyo. Nakuha mo ako? Yun nga po. Alright, siyempre. So in other words, nakuha lahat ni Alex yung informasyon. Si Alex na sinasabi mo, may alam sa mga bangko. Siguro po, kasi naman... Imposible naman eh. Alam mo, matalino ka, iha. Magaling ka magsalita, hindi ba? Hindi ka ba nag-iisip? Hindi naman po, siyempre, naisip. Yun naman eh, na siyempre. Talagang, na talagang... Saan makikita si Alex? Nag-text lang po kasi yun sa akin. Niloloko mo ako. Ibig sabihin, nagtrabaho sa tao, hindi mo kilala, text lang. Ha? Totoo po, sinasabi lang niya sa akin. Paano ang transaction ninyo ni Alex? Let's say, kumita ka, nakukuha mo yung credit card. Sino may hawak ng credit card? Nasa paligid lang po. Sino ang may hawak ng credit card?
Yung pong kumuha. Sino ang kumuha ng credit card? Ang katulad ko yan. Ito kasi may... Ikaw may hawak ng credit card dahil ikaw may ID. Naintindihan mo ba ako? Gamit mo to pag ano. Ito na nga ID mo, oh. Hindi mo magagamit ang credit card pag wala kang ID. Pati yung perma mo pa, hindi ba? Saan niyo na-intercept yung credit card? Sa mail? Pinapadala yung credit card, hindi ba? Nakaabot ba sa yung credit card mo? Hindi. Pina-pick up po nila. Pina-pick up nila. Maging ang pinagkunan ng lisensya ng armas ng sindikato, inusisa rin ang bitag. Saan mo nakuha yung baril? Ha? Kanino mo binili? Sa kaklase ko na ate. Anong trabaho ng kaklase ng ate mo? Hold upper? Gun dealer? Kasi hindi naman po. Gun runner? Ano? Snatcher? Hold upper? Hindi naman po yung sumasamang paraan. Oo, paano mo nabili to? Siyempre, pag nabili mo, dahil may papel, di ba? Ako may papel naman. Asan papel niyan? Nandiyan po. Saan? Nasa kanila po lang. Hindi, kaya nga, papel. So may rehistrasyon ka? Ako meron. May permit to carry ka? Nasaan permit to carry mo? Permit to carry? Natipaklong ka. Hindi ako naniniwalang hindi ako naniniwalang original. Kunin mo nga yung aking bag, patingin nga ako ng bagong permit to carry ngayon. Kunin mo nga. Makinig ka, tingnan mo, marami akong lisensya. Ako, talagang shooter ako. Ang lakas ng loob mong makipagtalo sa akin. Ang lihitimo, pinag-aaralan ko, kaya hindi ako pwedeng siya peke. Naintindihan mo ba? Huwag mo akong lulukuhin. Kung ito peke, tandaan mo to. Mabuti pa umamin ka sa akin. Inisa-isa rin ng bitag ang bawat player ng sindikato at kung ano ang ginagampanan nito. Siya ba ang tirador? Hindi naman po siya pumapatay. Hindi siya pumapatay. Pero pag may pumalag, siya ang titira. Sino ang driver? Ako po. Ikaw ang driver, ikaw may sasakyan, ikaw may baril. Tama, ikaw may license. Ikaw, anong papel mo? Lookout. Saan ka naka-lookout? Sa labas. Saan ka nakaposte? Yun lang po. Sa loob lang po kami. Sa loob ng sasakyan. Kasama siya. Hintay lang po. Nag-aantay. So kayong apat sa labas. Sa labas. Oo, doon sa pag nahuli kayo, nambabait ninyo. Pero sa itsura mo, mukha. Tumingin ka sa akin. Sa itsura mo kang papatay ka eh. May record ka? Wala po. Sa iyo ako mainit eh, dahil may baril ka eh. Alam ko naman, hindi po pwedeng hindi mo gagamitin yan. Wala kang trabaho, hindi ba? Tama? Tama. Wala kang trabaho pero may baril ka. Malinis ba ang record mo? O ba't ka napadpad sa ganitong klaseng modus? Napasama lang din po. Lagi kong sinasabi to, pag buhay ang camera, protektado kapag patay, pag pinapapatay ko, may ibig sabihin, may gagawin ako. Eh sa akin kasi, total, mga patapo naman kayo eh. Naintindihan mo? Ito ng pangatlong araw na talagang entrapment ang ginawa sa inyo. 2 araw kami nakapagmasid sa inyo. 2 araw kami nakatutok sa inyo. Naintindihan niyo ba, be? Malinaw. So, huwag niyo na kami pinagloloko. Naintindihan mo? Pag tuwing pumupunta siya, sa labas ka lang, hindi ba? Tama? Yun. Kasama ka rin doon, di ba? Kompletos. Saan siya? Kasama rin siya. Tama? Yung isang dagul, saan yun? Sagutin mo muna ako. Sindikato kayo, no? Grupo. Hindi po, sir. Magkakakilala naman. Magkakilala kayo. Paano niyo nabuo yung modus na to? Wala po akong idea, sir. Girlfriend ko lang po siya. Hindi lang po ako sa nakama. Alam mo ginagawa ng girlfriend mo? May idea lang po. May idea ka. Sumama ka. Pero hindi po akong Shut up. Hindi lang po. Makinig ka. May idea ka sa ginagawa niya. Tama? Alright. Alam mo ang trabaho niya. May idea ka na rin. Recently lang po. Recently lang. Gaano mo katagal yung girlfriend to? Magtatatlo po. Magtatatlong buwan. Ano dati yung trabaho niya? Call center po. Natin ang ko eh. Sige. Anuhin mo ako ha. Huwag mo akong lulukuhin. Baka mo sandali ito. Ako gusto ko sasagot ka ng maayos sa akin ha. Huwag mo akong lulukuhin. Kita mo wala namang pulis. Naintindihan mo? Ano ang bago? Anong call center? Anong call center sa bangko? Bangko ang kliyente. Tama? Tama? Call center po na. Ano ako lakuhin? Sige na.
Ang 45 na baril ay hindi lisensyado. Dangerous dahil sila ay grupo po. Meron silang baril na peke naman po yung kanilang mga ID ng PTC nila at saka yung licenses nila. Hindi po natin sila makonsider na maliliit lang na grupo. Sila po ay malaki at armado. Sa dami na po ng kanilang nakulimbat na pera sa mga kanilang biktima, meron po silang kakayanan na bumili at magpalisensya ng mga baril na kahit ito ay peke. Ito ang mga personalidad na nasa likod ng modus. Sakaling isa kayo sa nabiktima ng grupong ito, ipagbigay alam agad sa bitag